June, good morning! Good morning ulit kong Erin at si Ginoong Freddy Tomilioso ng Borongan City, Eastern Samar. Meron po siyang katanungang una, legal at medical. Tatay Freddy, maupay na aga at ikonsulta mo na. Maupay na aga. Opo. Good morning po. Opo, Sa tatay. UNTV. May tatanong po ako tungkol sa lupa na hindi pa naitatransfer sa pangalan ko at hindi pa nababayaran sa BIR at saka sa Amilyar. Actually, naitanong ko na po ito kay Kong Erin noon. Ang advice niya, huwag po munang magbabayad hanggang hindi ko pa naitatransfer. Ito lang pong katatapos ng Bagyong Ruby, nagbandilyo sila, nag-ikot sila na yung mga hindi pa nababayarang lupa, isusubasta daw po. Ano po kaya ang mabuti kong gawin? Pakiulit nga, Freddy. Na-transfer ba yung lupa sa inyo? Hindi. Yung lupa po, nabili lang po namin. Bakit hindi na-transfer? Hindi pa po na-transfer sa pangalan ko. Bali, ang pinanghahawakan lang po namin ngayon, yung deed of sale. Yung pong nagbenta kasi, anak ng talagang nakalagay sa Titulo. ano po, Titulo. yung kanyang ang nagbenta po yung yung anak, yung nakalagay sa pangalan ng ina yung lupa, yung titulo. May special... Tapos hindi pa na-transfer doon sa nagbenta sa amin. Kasi... Yun po ang nangyari na nahirapan po akong may transfer po sa amin, sa atin. Siyempre, ang unang tanong, Tatay Freddy, kung may special power of attorney pa yung anak na ibenta yung lupa? Wala pong ibinigay sa amin eh. Kasi, namatay na rin po yung anak na nagbenta. Kasi ang delikado kasi dito, kung walang special power of attorney yung anak para ibenta yung lupa ng nanay, talagang ang lumalabas dito, niloloko kayo. Kaya ang payo nga po namin na dati, kailangan masiguro natin na otorisado yung anak na ibenta. Kaya nga hindi rin namin pina-register yung tax, yung pagbabayaran tax, dahil kung bayaran ninyo yan at wala naman special power of attorney yung anak na ibenta yung lupa, bali wala ho yung binayaran ninyo. Ano po kasi, isang anak lang naman siya. Wala naman ibang bebenta doon sa... Maski po, kasi ang importante kasi dito po ay yung authority na binibigay sa anak na ibenta yung lupa. Dahil ang pwede lang magbenta ng lupa yung may-ari ng lupa, hindi yung anak. Kasi yung titulo hindi naman sa pangalan ng anak. Kaya nung unang nilapit ninyo sa amin yan, yun rin po yung tinatanong po namin kung otorisado ba yung anak na ibenta yung lupa. Nung ibenta po yung lupa, patay na rin yung ina eh. So siya yung pinaka-tagapagmana ng lupa na yun. Wala namang ibang anak na yung matanda po. Hindi, kasi ang susunod na tanong rin dyan, dapat nag-execute ng extrajudicial settlement o nagbayad ng mga taxes para ilipat yung titulo sa pangalan ng anak, no? Dahil magkakaroon ka rin ng problema paano ililipat yung pangalan ng titulo sa inyo kung hindi muna nilipat sa anak dahil patay na yung nanay. Yun nga po ang nangyari kasi po ganito kung Erin. Yung naging namin, bali 2 gigs, hindi naman agad na kaya po nung buhay pa siya, kalahati lang muna yung nabayaran namin. Hindi naman namin ma-demand yung titulo nga dahil hindi pa naman full paid yung lupa. So nung last payment na namin, may sakit na siya, tapos namatay na po yung anak. So
Wala, o hindi po kami nakahingi ng na-transfer sa kanya yung lupa bago namin na full paid yung yung buong halaga. Kasi Dahil almost 14 years na po, napayaran ko na po Audio na. yun. Ako po kasi parang dahil lang nawala. Tatay Freddy? yung portion lang naman po ang binenta nila sa amin. Kaya po noon hindi ako magbayad dahil ang laki ng ibinabayad ang babayaran ko. Kaya po ganun. Yun po ano po kayang pwede kong gawin po. Tatay Freddy, tanong ko po, no, ano po yung kasulatan ninyo na pinirmahan doon sa nanay po na namatay? Meron po ba kayong contract to sell na pinirmahan? Wala pong pinirmahan ng nanay. Ang nagbenta na po yung anak. Oo. Patay na po during that time yung nanay. Kasi po Tatay Freddy, no, usually po ganito po ang nangyayari po. Kapag kayo po ay bumibili ng isang lupain na installment payments, hindi po talaga mag-e-execute pa ng deed of absolute sale. Ang i-execute ninyo o ang kontrata po muna ninyo doon sa nagbebenta at saka sa inyo ay contract to sell. Ngayon po, kapag natapos na po yung installment payments ninyo, matatapos na rin yung contract to sell at papalitan po yun ng deed of absolute sale. Ngayon po, ang problema natin ngayon, wala po tayong contract to sell. Wala po tayong katunayan na naibenta po sa inyo na yung nanay yung kausap po ninyo. Kaya ngayon po, yung anak po ngayon yung nagre-recognize na talagang binenta po talaga sa inyo yung lupa. Ngayon, ang problema ninyo kung paano nyo maililipat sa pangalan ninyo ng parang masyo-shortcut ninyo, no? Medyo mahihirapan po kayo sa ganong paraan dahil po katulad nga sinabi ni Kong, kailangan po muna isettle nung anak yung estate nung nanay. Kasi kung nakapangalan po yung lupa sa nanay, ang estate po yun, meron pa tayong tinatawag na estate tax na kailangan bayaran po. So si anak, kung siya lang po ang isang anak, kailangan niya po mag-execute ng sole adjudication of estate. Dahil siya lang yung natitirang heir at kung wala namang debts yung estate ng nanay niya, i-adjudicate niya unto himself yung lupain na yon o yung estate na yon at ito po ay nakapaloob sa isang affidavit po na kailangan po notaryado. Ngayon po, idadali niya po sa BIR yon, babayaran niya po ang mga kaukulang taxes at yung estate tax, tapos pati documentary stamp tax. At ngayon po, dadali niya yung certificate na issue ng BIR sa Land Registration Authority para mailipat sa kanya yung titulo. Ngayon po, meron po siyang karapatan na magbenta po sa inyo dahil siya po yung talagang siya na yung tagapagmana, no, at the time of death. Pero hanggat hindi niya po magagawa yung mga proseso yun, hindi maililipat yung titulo sa inyo. Sa ngayon po, ang mapapayo ko sa inyo, Tatay Freddy, since nakausap nyo na sila at natapos nyo na po yung babayaran sa kanila, kailangan nyo po mag-execute ng deed of absolute sale. Kasama po yung anak na yon na nabubuhay pa po. At pagkatapos nun, ilagay nyo po sa deed of absolute sale na dapat tapusin niya yung lahat ng iyon na kailangan niyang gawin masettle yung estate. Kung hindi, makakancel na yung at kailangan niya ibalik sa inyo yung pera na naibayad ninyo. Ngayon po, pwede nyo rin naman pong gawin, kung meron pa kayong kaunting pera na babayaran, no, yung mga capital gains tax, etc. na kailangan yung bayaran, pwedeng ipasagot nyo na sa kanila para yun na po yung parang danyos rin sa inyo, pwedeng ilagay nyo po sa deed of absolute sale. Pero hindi po gagalaw ang lahat ng yun hanggat hindi po nagagawa muna yung obligasyon ng anak niya na masettle po yung estate. Hindi po malilipat sa inyo ng diretso dahil po first of all, patay na po yung tao. Wala nang pipirma.
Pag finorge po yan, hindi po valido yung kontrata na yun dahil forge. Sabi niyo rin po, wala ring special power of attorney. So wala na po talaga tayong paraan kung hindi siya na mismo talaga yung maglilipat sa inyo. Pero dapat, kondisyon po na gawin niya po lahat ng iyon. Okay po, Tatay Freddy? Patay na po yung nagbenta sa akin eh. Pero mayroon po kaming deed of sale na ipinagawa sa attorney. Notarized po. Yun lang pong pinangahawakan ko ngayon. O yun, kung meron na po kayong deed of absolute sale, ngayon po ang kailangan na po natin ngayon na susunod na gawin, pumunta na po sa BIR at bayaran na po yung capital gains tax. Ngayon, kapag sinigil kayo ng BIR ng estate tax, ipakita nyo po yung death certificate ng tao at saka yung titulo po ninyo, deed of absolute sale, at kung nauna yung deed of absolute sale na date dun sa pagkamatay, then hindi po kayo kailangan na magbayad ng estate tax dahil nailipat na po sa inyo yung ownership of the property. Pero kung magbaligtad po, nauna po yung death certificate kesa sa deed of absolute sale, kailangan po yung pagdaanan ulit yung katulad na sinabi po namin. Pero kailangan po magbayad ng taxes, tatay. Hindi po natin matatakasan po yun. Okay po? Opo. Yun nga po kasi hindi nga lang dahil hindi naman po wala pa sa ayos hindi pa nakatransfer sa pangalan ko. Hindi po. Tatay, hindi po talaga matatransfer sa pangalan ninyo hanggat hindi nyo bayaran yung taxes. Hindi po gagalaw ang Register of Deeds na ilipat sa pangalan ninyo hanggat hindi nyo bayaran yung capital gains tax at saka documentary stamp tax at saka yung mga transfer fees po sa Register of Deeds. Kaya kailangan po talagang maglaan po kayo ng pera rin para po doon. Okay po? Oh, yan. Kaya alam mo, Tony sige po. Reggie, minsan napapabayaan na yata ni tatay ang kanyang kalusugan. Inuubo na daw po siya ngayon eh. Oo Doc, nga, nasa Doc Bong, ano stress. bang ano dyan? Doc, anong gamot niya sa ubo na yan? Na isang linggo na daw hindi gumagaling, sabi ni tatay. Doc Bong? Ayan, kasi nga baka marami siyang laging kaharap at kausap, baka nahawa na nga ng ubo dun sa mga pinupunta niya sa mga opisina. Oo. Anyway, tatay, isang linggo na yung ubo ninyo, dilaw na ba ang plema? Kung may plema, tatay? May plema po Dilaw na. Kasi kung dilaw na po, palatandaan po na infeksyon na, baka pulmonya na, magsimula na po kayong gumamit ng antibiotiko kasabay po ng gamot sa ubo. So pwede siguro tayo magbagit. Yun lang po ng Solmux. Yun lang pong 6 na capsules na pong nainom. Opo. Ang Solmox po kasi, ang generic niyan ay carbocysteine. Ang carbocysteine po ay isang klase ng expectorant, no? Yung expectorant, lalong nakakaubo. So, yung pasyente inuubo na, uminom pa ng nakakaubong gamot, lalo siyang uubuhin. Ginagamit lang po natin yung karaniwan, mga ilang araw lang para matanggal po yung infeksyon tsaka maidahak yung plema. Pero pag matagal nang iniinom, nakakasama kasi mahirap umubo ng umubo. Gumamit kayo ng gamot na hindi na makakatanggal ng plema na hindi umuubo. Meron mga ganon, pwede siguro magbanggit tayo yung diphenhydramine o yung acetylcysteine. Ito po yung mga klase ng gamot na nagpapaluwag ng plema na sa pamamagitan ng pagdura na lang. Hindi na po tayo kumakahol sa ubo, lalo na sa gabi. Ngayon, sabayan nyo na rin ng antibiotic. Simpleng amoxicillin, 500 sa edad ninyo, umaga, tanghali, hapon. O cepalexin, umaga, tanghali, hapon, 3 hanggang 5 araw. Simulan nyo na para mabilis pong mawala yung ubo ninyo, tatay. Okay po. Tatay Freddy. Sige, Tatay Freddy. Salamat po, Tatay Freddy. At lagi natin natatandaan yung bili ni Kuya palagi. Napakaliit ng distansya ng tuhod sa ating sahig. Manalangin tayo palagi para mawala yung mga problema natin. Sige po, hanggang dito muna. God willing, Monday, muli po tayo magkukonsultahan sa ating po mga satellite monitoring centers. Kong Erin, thank you very much. Maraming salamat, Jun Sayaw. Kasama po natin ang 1,360 monitoring centers worldwide.